Ayon po sa former President Rodrigo Roa Duterte on telling President Bongbong Marcos to do his job nung June 30. Siguro ito na lang ho ang nasabi niya, mga kababayan. Dahil nga mukhang walang magaganap na people power o people's power para sa July 1. May a-attend ba sa people's power ng mautog? Walang nagtaas ng kamay. Lagot tayo dito. Nasabi pa naman natin, may malawakang protesta tayong gagawin. Tapos walang pupunta pala. Kaya nagkomento na lang ang ating dating presidente. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. Yung mga sinasabi ho ni dating Pangulong Duterte ngayon, parang hindi na ho makapaniwala, no? Hindi na ho kapani-paniwala, mga kababayan. Doon pa lang, kasampu ng kanyang mga kasamahan. 10 lang ba sila doon? Doon pa lang ho sa mga mautog nila, ang pagsigaw na nila, baba si Marcos, angat si Inday. Isa na dyan si Pantaleon Alvarez. Gusto nyong mapatahimik ang China? No. Pababain natin si PBBM. Iangat natin si Inday Sara. Yun pa lang eh. Same din si Digong. Nongga-nongga lang din yung mga speech nito. Kaya ho yung gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years. Tingin ko, mga kababayan, no? Talagang ramdam na po ng mga DDS. Ang alin ho, napabagsak po sila. Na bumubulusok ho, pababa ang suporta nila. Galing po sa mamamayang Pilipino. Kasi binabawi na ho nila yung kanilang mga ipinapanira dati. Binabawi na nila yung mga gusto nilang mangyari dati. So ayun, gusto ko siyang magtrabaho ngayon. Gustong matapos ang termino. Akalain mo yun? Pero pag nagsasalita sa mga maisog nila, sa mga mautog-mautog nila, kulang na lang ho. Kalad ka rin nila ang Pangulo. Palabas ho, no? Sa Malacanang. Naniniwala ho kayo dito? Gusto ko siyang magtrabaho dyan for 6 years? Di nga. He was elected by the people for 6 years. Ako, ramdam ko talaga na yung malawakang people's people's power o people power, mga kababayan, hindi matutuloy, no? Kaya balentong na sila na wala mukha talagang matatapos ni Bongbong Marcos yung kanyang termino. With matching mura, syempre hindi ho mawawala kapag ang dating Pangulo ang magsasalita ng mayroong PI. Ayan syempre kapag yung mga ganyang news, iaano na lang nila. Yan star, asterisk. PI ka! Magtrabaho ka dyan. Tingin ko ho, mga kababayan, talagang itong sinasabi ng dating Pangulo na PI ka, magtrabaho ka dyan, talagang magtatrabaho ng lubusan. Ang dami nilang iniwang trabaho kay Pangulong Marcos Ang daming kailangang ayusin mga kababayan yung tinulugan pa lang nila na West Philippine Sea ho. Di ho ba tinulugan ng 6 na taon? Na samantalang dapat talaga doon pa lang ho sa kanyang panunungkulan, umpisang-umpisa pa lang. All-up na tayo, mga kababayan, panalo na tayo. Hindi ginawa. Natakot. Ngayon, umiiyak si Ronaldo. Ronaldo, ba't umiiyak ka dyan? Ngayon, mga kababayan, ano ang gagawin ng Pangulo doon kundi tapusin at ayusin? No, hindi papayag ng status ko lang. Hindi ho papayag ng pailalim lang ho tayo magre-repair ng ating mga barko. Anong ating barko doon? Ang BRP Sierra Madre. Para patuloy na magbantay po sa West Philippine Sea. Ang dami nilang problemang iniwanan, di ba, Ronaldo? Saksi ka dyan. Kayo, nandyan na nga kayo, hindi na nga kayo dinidelete. Hindi kayo tinatanggal kagaya ng mga vloggers ninyo. Ayaw nyo pang ayusin magtanong. No? Para mapahinto kami dito. Para kapag kayong
Naku, hindi ko kayang sagutin 'tong tanong na 'to. Wala, mas pinipili ho nitong mga DDS na 'to. Oh, ayan. Yung mga ganyan, ganyan lang siguro talaga ang arok o ang kaya ng mga utak nilang mga komento, mga bossing. 'Di ho ba? Oh, tuloy na natin. He was elected by the people for 6 years. PI, magtrabaho ka diyan. Dukdukin mo yung mukha mo diyan sa mesa. So, kumbaga, nakaganon, ano? Nakaganon. Sabi ni Ronaldo, "Maisingit lang natin, gusto kong mag-ano 'tong, eengot-engot na 'to. Makakawala si Kibuloy balang araw." O ayan, yan naman ang mga utak ninyo, eh, 'no? Utak mga pugante kayo, eh. Makakawala, nakakawala pa nga. Pinaghahanap pa ng batas yung poon mo. Proud pa silang mga ganyan, mga bossing, ano? Makakawala yung pugante, makakawala yung pinaghahanap ng batas. Hindi kayo nahihiya dun sa mga kinokomento ninyo? Mga utak pugante? Oh, dukdukin mo yung mukha mo diyan sa mesa. You work, we paid you. Binabayaran ka namin. Sabi ni Digong. Binayaran din ho natin siya gamit po yung tax natin, mga kababayan, nung panahon na siya ay nanunungkulan. Pero ano po ang nangyari, mga boss? Mali-mali ang pagpapatakbo ho. Binabayaran natin siya para ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Eh, ano na nangyari, mga kababayan? Urong ang itlog. Hindi ginampanan ang kanyang tungkulin, tapos ngayon ganito, magagaganito sa ating presidente, sa kasalukuyang presidente. Eh, para namang hindi namin alam ngayon kung ano yung mga nangyari nung panahon mo lang. We elected you and we are paying you. Magtrabaho ka. Lupit ho, ano, mga kababayan? Talagang totoo, mga bossing, busy ho ang Pangulo ngayon dahil ho sa iniwanang mga problema ng dating administrasyon. 'Di ba? Tama lang po 'yan sa Duterte, marami silang inutang na buhay. Mga inosente, tinegi, mahihirap, dominador, ebanghelista. Bakit takot ilabas ni Duterte ang kanyang salin? Hindi natin alam, baka madaming makita, baka masyadong lagpas doon sa expectation. 'Di ho ba, mga kababayan? Naku, ang dating pangulo, kung ano-ano na lang ang mga pinagsasasabi ho ngayon. Do'n pa lang ho sa umpisa, mga kababayan, yung gusto ko siyang magtrabaho for 6 years, he was elected by the people, for 6 years. Dito pa lang ho ramdam ramdam na natin na hindi nila kayang pabagsakin, kaya ganyan na lang ho ang mga sinasabi nila. Dito pa lang ho, mga kababayan, ramdam ko na ramdam nila na wala na silang suporta galing sa mamamayang Pilipino. Para kunyari, pagdating ng araw, bakit mo masasabing gusto namin pabagsakin ang Pangulo? Ayan niya, sinabi ko ito, gusto ko magtrabaho siya. Gusto ko magtrabaho siya ng 6 years kasi he was elected by the people for 6 years. 'Di ho ba, mga kababayan? Wala. Paunti ng paunti ng paunti ng paunti, mautog pa kayo, 'di ba? Biruin niyo yung mautog ninyo, doon lahat gumuho ang inyong mga pangarap. Nung mautog ninyo, ano, dati umpisa, mga pangliwasang Bonifacio pa yung dami, eh. Oh, tapos ngayon, mga kababayan, pangkalahating basketball court na lang po, half court na lang, half court. Oh, tipid, actually tipid yun. Kasi kung isang basketball court na lang ang uupahan, 200 per hour na lang yun. Puwede kayong magsasalita diyan ng 10 oras. Kaso, paulit-ulit lang naman din kayo. Dahil wala naman kayong topic kundi yung kung ano yung sa simula.
doon sa Maisog, Davao, eh. Hanggang ngayon yun lang naman, eh. Oh, ha? Sabi ni Monkey Kong TV, "Okey yan, Duterte at Marcos, nakita ko sila nag-inuman sa kanto." Tony Ninoblan, "Nanliliit na yan si Digong. Sa dami ng magandang ginawa ni PBBM sa unang 2 taon niya kumpara sa ginawa niya." Totoo. O kaya ngayon nagsisisigaw na lang ho, mga kababayan.